Glory to God. Magandang gabi po. Midweek po tayo ngayon, December, unang Wednesday ng December, kung di po ako nagkakamali. Ngayon pong gabing ito, magiging parang very special. Bakit to? Kasi i-address po lang natin na napakarami na pong concern na bumaba sa aking desk. Napakarami pong mga concerns o sabihin natin ay mga inquiries at paghihingi ng biblical light, yung ilaw at liwanag ng banal na Biblia o salita ng Diyos patungkol po sa isang sabihin po natin napaka-maselan na subject patungkol po sa tithing. Ako po'y bihira, napakapambihira ko po itong i-discuss, mga minamahal. Sa pagkabata ko pa hanggang sa aking paglaki, pag-edad, at sa dami na po ng aking mga nasamahan na mga ministries and churches, ay hindi po ako nag-i-struggle dito, mga minamahal. Kasi naging normal po ito na practice of faith and devotion. Pero dahil nga nasa moderno na po tayo at may mga lumabas na mga bagong mga guro na may mga opinyon at pananaw na kakaiba, bibigyan po natin ng ilaw at liwanag kung may sinabi ba ang Panginoong Jesucristo at ang apostolic epistle o yung sulat ng mga apostoles, kung dapat pa ba ito na pinapractice sa bagong tipan, mga minamahal, dahil ang paniniwala na hindi na daw po ito dapat sa New Testament. So titignan natin kung si Lord Jesus at ang sulat ng mga apostle ay kumukontra sa paniniwalang ito. At tignan natin, ang topic po natin ngayong midweek na ito is the biblical light on the holy tithe. Ulitin ko po, ang topic po natin, the subject this evening is the biblical light on the holy tithe, mga minamahal. Okay? Most gracious, loving Heavenly Father, in the name of your most holy Son, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, Holy God, ang prayer po namin is you guide us. You have given us the promise that the Holy Spirit will be our teacher. Not only comforter, but the holy teacher na magga-guide sa amin, sabi nga ninyo, into all truth. So I pray na samahan niyo po kami, Holy Spirit, Lord Jesus, at hindi po si Pastor Rick or opinion ng tao ang tataas ngayong oras na ito. I pray na ang Holy Spirit ang magbigay ilaw at liwanag at conviction sa puso ng inyong mga anak. Kayo lang po nakakaalam. Wala po kami, not even the pastors ay not in the position to judge. Kayo po amang Diyos ang pinanggagalingan ng conviction, ng unction, ng guidance, ng direction. So kayo po ang mangusap sa mga anak ninyo na nagsisik sa kanilang mga puso regarding this subject. From the Holy Spirit and from the Holy Scriptures, wala na pong iba. Yun lang po ang pakikinggan namin. The Holy Spirit, the Holy Messiah, Jesus Christ, the Apostles, the Holy Scriptures, and all the glory goes to the Father, in Jesus' name. Amen. Okay. Pag pinag-usapan po ang tithe, T-I-T-H-E, sa Tagalog, ikasampung bahagi. Sa Bisaya, tama ba? Ikapulo. The tenth ng neto or gross. Ulitin ko po, ang 10% na tinutukoy dito ay yung kabuuang na-receive natin na wala pa pong bawas. Okay? We're not talking ng 10% ng neto, kasi yung neto, natanggal na yung mga allocations doon sa suma total na na-receive natin. Kung naka-receive tayo ng revenue na yung sum total ng revenue natin, meron na po yan mga allocations, kaya meron tayong tinatawag na net kung ano yung matira.
Yung tithe po ay espesyal na ika-10 parte, mga minamahal, nung suma total, hindi nung natira. Okay? So, we're talking of gross income or the gross revenue. The sum total nung wala pa yung mga bawas-bawas sa deduction. So, kasi yung mga deductions, yung matira doon, yun ang tinatawag nating net, mga minamahal. Pero we're talking of, this is the 10% of our gross revenue or income. Okay? Now, unang-una, syempre, kailan nagsimula ito? At sino ang unang nag-exercise o nag-practice ng pagbibigay ng tithe? Sisimulan natin from the very beginning. Saan ito? Ito ba ay kasama sa utos kay Moses? Na sabihin po natin kasi ang Old Testament, kahit sabihin yung Old Testament yan, the Old Testament itself, besides sa divisions ng, sabi Old Testament scripture, the Torah, the prophets, and the writings, Tanakh ang tawag dyan, the Torah, the Nevi'im, at saka Ketubim. Ang ibig ko sabihin ay the law of Moses, sinabi nila yung 5 nauna. Then nandun din po yung mga writings ng mga prophets. We're talking about the major and the minor from Isaiah to Malachi. Then you also have yung mga inspirational books na sinulat in form of prayer, praise, worship, psalms, natawag po natin, and poetry, yung Proverbs and so on, Song of Solomon, etc. Okay? So ngayon po, hindi natin ida-dissect yung Old Testament scriptures doon dahil masyado ng familiar yun sa kategory ng law, prophets, at saka inspirational. Pero pag-uusapan po natin na within the Old Covenant, mga minamahal, ay meron na pong 2 major divisions. We're not even talking of the whole Bible, kasi sabi, the Holy Bible as a whole, merong 2 major division, the Old Testament and the New Testament. Pero ang hindi nakita ng marami sa Old Testament mismo, meron na pong 2 division. Ano yun? The covenant of faith at saka the covenant of law. Ayan maliwanag po. Okay? Kung si Lord Jesus Christ ay continuation doon sa lumang tipan ng sinasabing the covenant of faith. Okay? Covenant of faith. Nandito po yung promise, redemption at restoration ng tao. At kung sino-sino, nandito na yung promise. So nauna po before the law. Kasi 2 po yan, ano? So ang New Testament, mga minamahal, somehow ay mayroon na pong koneksyon. Meron ng ugat. Meron ng paunang seed ang New Testament sa Old Testament. Saan nagsimula? Sa Garden of Eden. Okay? Ang unang-una, ito double A. Let's talk about the double A ng Old Testament na binigyan ng Diyos ng seed. Ano po? Of promise. The first was right before the fall ng Adam and Eve. Ang Panginoon ay nagsabi na the seed, a certain seed of a woman or the woman, the seed of the woman, basing from Genesis. So seed po ang pinag-uusapan natin dito. And we're talking of the covenant of faith. Ulitin ko po, faith. Uulitin ko na naman, faith. And again, faith. Faith, faith. Sa faith, mga minamahal, ang righteousness dito, hindi mo kagagawan. Ano po? Ang righteousness na nare-release sa covenant of faith is the righteousness of God Himself. Kaya nga makita ninyo sa Bible, yung totoong righteous, kasi may 2 klaseng righteous dyan sa Bible Mayroon pong sinasabing righteous, made righteous by faith. At ang tinutukoy doon ay walang iba kundi si Father Abraham. He was made righteous by faith. Ini-encourage ko po ang bawat isa na pakibasa na lang po itong mga sabihin kong mga libro. Genesis, Romans, Galatians, and Hebrews. Uulitin ko po dahan-dahan Genesis, dahil nandoon ang buong istorya ni Father Abraham na nagsimula siya sa pangalang Abram. Okay?
From Abram to Abraham, isang tao lang po yan, kaya lang nagkaroon ng pagbabago because this man, Abram, galing sa Ur of the Chaldees, lumabas from Babylon, kasama ng tatay niya na si Terah. Okay? May mga kapatid dito, ang pangalan ay Nahor at Haran, at ang ama nila ay si Terah. Si Terah ang unang-una coming from the loins ni Noah and Shem. Tinadahan-dahan ko lang po ang pagsasalita para for the sake ng mga gusto talagang maliwanagan ito from the Holy Bible. So pinalabas sila ng Panginoon. Unfortunately, si Father Terah ay naabutan ng kamatayan sa Haran. So kinakailangan ipagpatuloy ang walk na mag-e-end up eventually sa Canaan. Ano po? So from Ur of the Chaldees, tinawag si Terah kasama ang kanyang mga anak na tatlo, Abraham, Nahor, and Haran. Okay? At doon sa Haran nagsettle, doon na abutan ng kamatayan si Terah. So si Abraham o si Abram ang nagpatuloy ng call na yon na tinawag ng Diyos para makapunta all the way to the land of Canaan or Canaan, mga minamahal. Okay, yan po yung makikita ninyo sa mga following chapters na ibibigay ko. Genesis chapter 11, Genesis chapter 12. So dyan nyo po makikita kung totoo ba ang sinasabi ni Pastor Rick. Kindly check Genesis chapter 11. Nagsisimula yan sa Tower of Babel. And then makikita ninyo yung mga descendants ni Shem, Ham, and Japheth. Pababa yan kay Terah hanggang kay Abram. Then sa Genesis 12, tinawag ng Panginoong Diyos itong si Abram to continue the walk na nag-start with his father. So to cut the long story short, mga minamahal, so si Abraham ay Father Abraham ay nakapasok sa isang covenant relationship with El Shaddai, the all-sufficient God or the breasty one or the Almighty God as revealed. The name Yahweh was not even mentioned and given yet. No, hindi pa po yun na nag-a-appear. The very first revelation ng Diyos ay sa form ng name na El Shaddai. Mga minamahal, makikita nyo yan sa Genesis chapter 17. Ano po? So at any rate, to cut the long story short, pumasok sa covenant relationship si Father Abraham with El Shaddai. At nagsimula po ito from the call sa Genesis 12 patungo sa covenanting sa Genesis 15 and the revelation of the name El Shaddai sa Genesis 17. Ulitin ko po yung tatlong chapter. The call, Genesis 12, chapter 12. Ano po, diyan ang magsisimulang magtawagin ng Diyos si Abram. 12 and 13. Kung di ako nagkakamali, I stand corrected. Tinawag na siya. Chapter 12, chapter 13. Tuloy na yung akwan. Then sa pagdating sa chapter 15, nag-start yung, for the first time, yung bloodline na sinabi ni Lord, "Fear not, Abram, for I am your shield and your exceedingly great reward." And then na-reveal na yung El Shaddai na name pagdating sa Genesis chapter 17. So very, very important and critical po ang mga chapters na yan kung gusto nyo pag-aralan ng buhay ni Father Abraham. Ano po? 12, 13, all the way to the 17. Yan po ay masyadong crucial, yung mga chapters na yan, and I encourage everyone na basahin yan. Ano po? So, tinawag the call, which sumunod yung covenant, and then pagkatapos po noon, si Abram ay may tinuturing na anak-anakan, ang pangalan ay Lot. Mga minamahal. At alam nyo na yung istorya, ano po? Nung pumasok si Abram sa covenant relationship with El Shaddai, sumobra-sobra, and the entire journey was a walk of faith following the invisible God, Diyos na hindi nakikita. So Abram was really, mga minamahal, an icon of faith, mga kapatid. Ano po? Now, kung titingnan po natin, ang New Testament ay covenant of grace. At pinaliwanag po ni Apostle Paul na ang covenant of grace ay magwo-work only by the principle of faith. Ang grace hindi po works natin. Ang grace ng Diyos ay nare-receive at naalalagay sa operation the moment na
ang principle of faith ay practice and exercise. Napakamasiselan po ang mga topic na ito na pwede niyo pong maintindihan kung babasahin ninyo ang Book of Romans, Galatians at Hebrews. Pinaliwanag pong lahat ni Apostle Paul doon. So ulitin ko po, ang mga libro na dapat ninyong babasahin ay Romans, mga minamahal, Galatians, at saka Hebrews. Yan pong lahat ng yan, ipinaliwanag ng Holy Spirit through the Apostle Paul. Paano? Inon lang po ako sa net, makatalamunan ko. Paano ma-activate at ma-operate, maging operational yung covenant of grace. Because grace ay para makakuan, everything is received by faith. You receive salvation by faith. It's not your work, it's the work of God. Nasa Ephesians po yun. Ano po? So ang salvation po ay hindi po sa kagagawan natin, kundi sa kagagawan o ginawa ng Panginoong Diyos. And the only way to do is, para ma-receive mo yun, is operate in faith. So, grace worketh by faith. On the other hand, there's another covenant, mga minamahal, na tinatawag pong the covenant of law, which exclusively, yan, exclusive po ito, yung covenant of law, which worketh by works, human responsibility, mga minamahal, only to the children of Israel under Moses. So yung pong covenant of faith, everything by faith, yung redemption, yung restoration, the grace of God, kinakailangan po by faith po ito. The first promise was given to Adam sa Genesis and tinawag na the seed. And then kay Abraham, again, nag-appear na naman yung word, the seed. Ayan na po. So, yung makikita ninyong word na seed, seed, seed. Mga minamahal, ulitin ko po, kay Adam, yung seed ang magiging provision ng redemption ng tao. Kay Abraham, your seed, the whole earth, all the families of the earth shall be blessed. Through you and your seed shall all the families. Nung nakikipag-usap si Father Abraham kay God sa Genesis 15, you have given me no seed. So, it's all about the seed. So, mga kapatid, pag pinag-uusapan natin ng faith, hindi mawawala yung seed. Okay? Kaya nga, yung mga faith preachers, nakaka-experience ng mga supernatural miracles kasi nga, ang principle is, if you have a need, you must plant a seed. Ano? Ito po yung left, ito yung negative. Ano po? The 5 fingers ng isang hand natin. If you have a need, you must plant a seed. Mga minamahal, because that's how God started the whole creation process by releasing the Word. Yung Word ng Panginoon, every precious Word of God is a seed. Mga kapatid, okay? Si Jesucristo ay tinawag din pong seed. Pinaliwanag yan sa Galatians, mga minamahal, okay? So lahat na magiging promise, covenanted children of Abraham ay tatawagin pong children of promise, children of the covenant of promise and faith. Yun po ay all the way kay Christ. Nandyan po sa Galatians, mamaya papasadahan natin. So sinabi ko na po sa inyo, you see the call of Abraham, the covenant in 15 and 17, but between the covenant, mga minamahal, between the call and the covenant, Father Abraham was a conqueror of kingdoms. Alam niyo, wala pa po sila Joshua kung gugustuhin lang ng businessman na ito. Na-overcome niya lahat ng mighty kings ng Palestine. At diyan yung sinave niya, not because tinalo niya lahat ng mga kings, makikita niyo yan kung sino-sino yung mga kings. Gusto kong malaman kung sino-sino yung mga kings, kasi po, para maintindihan natin, ito po yung pagliliwanag. Ang New Testament po ay high definition color, HD.
Ang Abrahamic covenant sa Old Testament ay parang film or negative. I'm not talking about negative na masama. It was the blueprint. Pero yung fully developed high definition color picture ng Abrahamic covenant ay nandoon na sa New Testament. So, shadow. Di ba? Naalala po niyo yung original camera nung una before, babasahin natin yung Genesis 14, huwag mo nang tanggalin dyan. Nung unang-una before itong mga modern day digicam, ang tumagal ng more than 100 years na camera ay yung camera po, ang photograph, ang ginagamit kaya nga tinawag na photograph is to catch the light. Kaya nga photo, yan po ay salita na ibig sabihin ay light. You catch the light through a lens. So, yung shutter, a split second pag-open nung pupil ng camera lens, lahat nung abot ng scope na yon ng lens, papasok yung light, maa-absorb ng film. May tinatawag pong film. Kodak, nung una, Fuji, Agfa, those are films. So para makakuha ka ng picture nung unang panahon, ginagamitan po ng film. Yung film ay very sensitive sa light. So kung ano yung split second na pag-open ng shutter, lahat ng within that scope, mga minamahal, makuha yung moment, kagad-agad registered yun doon. And to develop the film, it has to, kinakailangan ng film, wag mong bubuksan hanggat hindi lahat na gamit. Then, you rewind or roll it back. Situate na naka-roll na yon. Kasi very sensitive po sa light yon. Pag yan na moment na expose sa light, lahat yung nakuha na yung picture, mawawala yon. So dadalhin ito ngayon doon sa film processor o sa magde-develop para makuha ninyo yung colored picture, mga minamahal. So ang processing po niyan ay sa dark room ginagawa. Sa madilim na kwarto ginagawa yon at nilalagay sa certain acid para ma-produce yung tinatawag na natin photographs or pictures. Until now, I believe meron pa rin po yun ngayon, but somehow hindi na po ginagamit yung film. So at any rate, yung nangyari kay Father Abraham, the exercise, the covenant and the exercise of faith was the film. It was the types and shadows. It was the negative ng palilitawin pagdating ni Jesus Christ. Bakit to? Kasi sinabi po, through you and your seed. Okay? Ang covenant, para ma-redeem ang buong mundo at ma-bless. Para ma-redeem at ma-bless ang buong mundo, God made a covenant with Father Abraham at mag-e-end dun sa kanyang seed, pointing to Jesus Christ the Messiah, na kinonfirm naman po ng Gospel of Matthew. Kung babasahin niyo Matthew chapter 1, not in any way si Lord Jesus Christ ay nagkaroon ng relasyon with the Levitical line coming from the tribe of Levi, ng panggagalingan ni Moses. So Moses or Levi or anything Levite or Moses, wala pong linya si Jesucristo doon. Ang linya ni Jesus Christ, the Messiah, is Jesus to King David to Judah, Judah all the way to Abraham. So yun po yung royal lineage, mga minamahal, na panggagalingan ng tinatawag po na royal priesthood. Wow, may sinasabi pong royal priesthood. Okay? Yun po, yung New Testament church ay tinawag pong royal priesthood. So hindi mawawala ang priesthood dito hanggang sa rapture. Yung pagiging pastor natin, o evangelist, or apostle, kung ano man yung ministry mo dyan sa 5 offices na yan, hindi po natin madadala yun sa kabila. Hindi ka natatawagin Pastor Roderick doon or Pastor Richard or Apostle so-and-so. But ang ending nating lahat is to, sa Revelation chapter 1 po ito, ay ginawa tayong kings and priests. Or sa mas ibang version pa ay
a royal or a kingdom of priests. Kingly priest ka, mga minamahal. So, yun ang sa kabila. Hanggang all the way yun sa kabila. So, yung pagiging pastor mo, apostle, prophet, dito lang yan sa lupa. Yan sa Revelation 1:6. Because of the blood ni Lord Jesus Christ, He has made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. That's Revelation chapter 1 verse 6. So mga minamahal, tuloy ang priesthood. Kaya nga sinabi ni Apostle Peter, for you are a chosen generation, a holy nation, a royal priesthood, and God's peculiar people. Because every covenant, kinakailangan ng priesthood. Uulitin ko po, baka kasi ito hindi na ipapaliwanag ng maayos ito, kaya wag kayo basta-bastang naniniwala dun sa mga nagtuturong, nagsasabing teacher ng Bible. Kung naipaliwanag nila to, okay. Pero sasabihin na lang nila na ang tithes wala na sa New Testament. Ha? Naintindihan ba kaya ito nung nagturo? May mga nandoon sa Mosaic Law, sa Covenant of the Law ni Moses, na hindi na po functional ngayon. Piniliwanag po yan sa Hebrews chapter 7. Nandoon po, kaya baka nagsasabi na wala na pong tithing. Pero pag-usapan muna natin, sino ang unang-unang nagsimula ng tithe? The father of faith mismo, si Father Abraham. Nung nakonquer niya lahat yung mga kings sa Canaan to rescue his nephew Lot, na slaughter yan, sa Hebrews 7:1, maganda. Kailan nagsimula? Ang narrative ng Hebrews chapter 7 verse 1, which is also found in Genesis 14. For this Melchizedek was the king of Salem. Ibig po sabihin ng king of Salem ay king of peace. So this is a prototype ni Lord Jesus Christ kasi wala itong tatay, walang nanay, walang beginning, walang the end. So merong certain praise. Sabi, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but He was made like unto the Son of God and abideth a praise continually. And si Lord Jesus Christ at saka po si Melchizedek, si Melchizedek was another emanation or sabi natin theophany, manifestation ni Lord Jesus Christ. I'm not saying He is Jesus Christ, but He is another expression sa Old Testament, mga minamahal, ng totoong Messiah. An emanation. Mga minamahal, ano po? Sort of parang type, shadow, and representative ng anak ng Diyos. Si Melchizedek, he was a king of peace and, balik natin sa verse 1, king of righteousness. So may sinabing righteousness dito. Na who met Abraham returning from the slaughter of the kings and bless him. I suggest basahin ito ng mga hindi naniniwala sa tithing. Basahin niyo po kung diniscourage na ba ang tithe sa New Testament. Kung ang pinag-uusapan natin dito ay kasi dalawang priesthood meron, pinaliwanag yan dyan. Yung kay Moses, which is the covenant of the law, meron silang sariling priesthood because a covenant will not be in effect. It will not be a covenant kung walang mediatorship. At ang mediatorship ay nasa shoulders ng priesthood. So, ikaw, ako, kasama tayo sa family of priests. Ang tanong, kung priest ka o nasa priesthood ka, nandyan sa balikat mo ang covenant. Ang tanong, anong covenant yan nandyan sa balikat mo? Hindi pwedeng wala kang covenant. God will not transact with you in any way. Hindi makikitransact, hindi makikidil ang Ginoo sa inyo kung wala kayong covenant. Every transaction of God is within this circle. So which there are two covenants in the Bible. One is very exclusive, made only to the children of Israel under Moses doon sa Mount Sinai. Okay? Now, sinabi sa verse 2 na si
si Father Abraham ay nagbigay ng 10th part of all. First being by interpretation, King of Righteousness, and after that also, King of Salem, which is King of Peace. Grabe ba? So this is a shadow ni Lord Jesus Christ. A manifestation. This was the earthly, the very first earthly human manifestation ni Jesus Christ sa Old Testament. Si Melchizedek, walang ama, walang ina, walang anak, walang simula, walang katapusan, hari ng katuwiran at hari ng kapayapaan. Hindi ba lahat ng mga titles na ito ay naka Jesus Christ? Pero siya yung priest na nagpakita from another dimension kay Father Abraham. After niya na-conquer lahat ng kingdoms doon sa Canaan. Amazing. Basahin niyo po ang buong istorya sa Genesis 13 and 14. So binigay ni Father Abraham yung 10th part of all. Lahat ng meron si Father Abraham, binigay niya ang tithe. So this is not, wala pa pong law nito ha, take note. Kanino nga ang covenant of promise? Kay Abraham at sa kanyang seed. So hindi niyo pwedeng tatanggalin si Father Abraham dito, mga minamahal. Dahil ang covenant of promise ay nagsimula kay Father Abraham. Dalawa yun. Abraham and his seed. Na ang tinutukoy na seed, pinaliwanag ni Paul sa Romans at Galatians, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Not to many seeds, but only to one seed. Si Jesus Christ po yun. Now you have to understand, dalawa ang naging anak ni Abraham. One by natural and one by supernatural means. The natural ay anak niya sa taga-Egypt. Mga minamahal, at makita natin, nagsisimula ang ministry ni Moses sa Egypt. At ang pangalan ng anak ni Abraham sa taga-Egypt ay walang iba kundi Ishmael. At ang lugar po nito ay sa Arabia, doon po sa Mount Sinai. Okay? Anak niya yun na normal kasi walang kwan. Pero merong anak si Lord, o may anak si Abraham na hindi magiging normal. Dahil sarado na ang womb ni Sarah. Okay? So ang trabaho nito is yung visitation, yung pagbaba ng Espiritu ng Diyos. Bumaba ang Diyos na meet sa tent. At sinabi, 99 na si Abraham, by next year na magbabalik ako, may anak ka na. So by 100 years old ka, darating yung child of promise, which is si Isaac. So ito pong dalawang ito, pinaliwanag ni Apostle Paul sa Galatians. These are two covenants. Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, and to seeds, as of many, but as of one, and to your seed, which is Christ. Nakapost naman yan, mababasa ng mga tao, no? Galatians 3:16. So kung ano yung nandoon kay Father Abraham, bababa all the way kay Jesus Christ. And lahat ng ginawa ni Abraham was not by the law. Abraham operated sa promise ng Ginoo. And parang yung promise na yon, mag-work sa buhay niya, he has to operate in faith. At ganun din po kay Lord Jesus Christ, by believing in Christ. Salvation, redemption, and restoration, makuha natin kay Jesus Christ sa pamamagitan ng faith in Christ. Ang works niyan, si Christ ang gagawa. Lahat, tinapos na ni Christ. So we will just have to receive it by faith. And doon pa lang natin ma-manifest. Ano po, ma-exercise. Okay po ba? So si Father Abraham ang unang-una pong nag-exercise ng tithe. So ang tithe ay hindi po under Mosaic law, but under the covenant of faith with Father Abraham. Now, may priest din sila Moses. At ang unang priest ay walang iba kundi si Aaron. Nang pagkamatay ni Aaron, sumunod yung kanyang anak na si Eleazar at bumaba yun all the way dun sa tribo nila Moses na ang pangalan ay Levites. Which, bandang huli, pinaliwanag naman sa Bible, hindi magtatagal kundi darating sa a certain end.
Okay po? So nasagot na natin saan nagsimula? With Father Abraham. Sa priesthood ni Melchizedek. So ang tithing ay nasa covenant of promise. Covenant of grace. Covenant of faith. Wala pa dahil bibilang pa po tayo ng maraming daang-daang taon bago tayo umabot sa Mount Sinai. Pinractice pa rin naman ang tithing doon sa panahon nila Moses, mga minamahal, at under the Levitical priesthood. So there are two kinds of priesthood because hindi gagana ang covenant kung walang mediatorship. At ang mediatorship o operator ng mga covenant ay yung mga priesthood na yan. Yung covenant of promise ay kay Melchizedek. Kay Melchizedek po yun na prototype ni Lord Jesus Christ. Mga minamahal, the earliest human manifested form ng Panginoong Jesucristo. No father, no mother, no record of birth, walang anak, biologically speaking, walang beginning and ending of days, at siya po ay King of righteousness and King of peace. How is that possible? Mga minamahal. Okay? So si Melchizedek ay kumakatawan. It's like siya po yung pangunang image ni Jesus Christ. So when you pay your tithe, you are not paying your tithe to some other God, to some hindi fully defined Old Testament God. But when you pay your tithe under the covenant of promise, you are doing it to the Lord Jesus Christ. Okay? So nandyan po yan sa Genesis chapter 14 at Hebrews chapter 7 verse 1 and 10. So ang Hebrews po ay hindi na nagtopic tungkol sa kwan. No, kasi pag tithing ang nasa isip nyo kaagad ay yung Malakay chapter 3, which happens to be sikat na kwan, mga minamahal, but this is a prophet. Ano po? Si Malakay, for information ng marami, was the last of the Old Testament prophets sa Tanakh na ang topic is the day of the Lord. Ano po? Lahat yan from Isaiah to Malakay. Uulitin ko po, this is not even Moses. Please, this is not Moses. All this ay nakaturo kay Jesus Christ. From Isaiah to Malakay ay nakapoint kay Jesus Christ. Ang topic nila in common is the day of the Lord. Si Isaiah, the very first of the major prophets, ay patungkol sa Messiah. Si Jeremiah, si Ezekiel, si Daniel, lahat yan pointed to Jesus Christ, sa arrival ni Jesus Christ. Baka sabihin ninyo, kasi pag New Testament, pinag-uusapan natin si Jesus Christ. Ang New Testament ay kay Jesus Christ. Hindi pa Jesus ang pangalan niya sa Old Testament. Pinakilala niya ang sarili niya na Melchizedek. Mga minamahal, which is a prototype. One of the earliest, mga minamahal, human form manifestation ng anak ng Diyos. Okay? Now, what about Malakay chapter 3? Ang Malakay chapter 3, kaya maliwanag na ba ho? Maliwanag na po ba? Hindi ako gumamit ng mosaic Hindi ako kumuha sa mga batas ni Moises. Ang pinag-uusapan natin dito ay lahat ng mga nakapoint kay Jesus Christ. Hindi ko na ginamit kay Moses. Baka sabihin nyo, we are no longer under the law. So, walang problema na doon. But this is not the covenant of the law that I'm discussing here. I'm talking about Abraham at ngayon naman, the prophets na nakapinpoint sa Messiah. This is the Messiah. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, bago nyo basahin yung Malakay 3, disimulan nyo sa chapter 1 saka chapter 2. At si Malakay ang nagprophesy tungkol sa pagdating ni Jesus Christ at saka ni John the Baptist na tinatawag pong Elijah doon sa Malakay. Nandyan po lahat yan. Okay? So, eto na. Bago yan chapter 3 verse 10, may tampo
ang Panginoon sa Malakay. Kasi ang Malakay po ay istorya ng bakit ano ang magbubukas ng mga blessing at ano din ang magke-curse sa inyo. Hoy, yung pala. Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit ba ang word na curse dyan? Sa Malakay 3? You are cursed with a curse. Sabi ko na nga eh. Hindi ako nagkamali eh. Nandun oh. Sa mo una na ba? 3.8 ba yung una mong pinost? Bakit ba? Ano ba yung mga curses na sinasabi? Kahit anong gawin mong business o trabaho, palso. Kahit anong gawin mong pagsusumikap, hindi na bless. Yung health mo kinakain. May mga tao talaga na matitigas ang ulo eh. Dahil, alam niyo po, hindi niyo pwedeng kalabanin ang salita ng Diyos. No one, none of us can break the word. Try to break the word, you break yourself. The word still remains. The attempt at yung mga action natin trying to break the word. I'm not just going to use the word break the law, but break the word. You can never break the word of God. You can never break the word of God. You try to break the word of God, you break yourself. Mga minamahal. Okay? So, meron talaga na mas gusto na lang itapon yung pera nila sa hospital, sa maintenance, sa check-up, sa mga nakakatakot na mga kamalasan sa buhay. Sa mga non-biblical people, ang tawag sa mga ill fortune or misfortunes o yung ginagawa mo ng lahat pero hindi ka umaarangkada. Puro failure at puro kasakit. Ang tawag po dyan sa labas ay malas. Galing yan sa mga salitang Latin at Kastila na malo, mala, na ibig pong sabihin ay evil. Kung nakita niyo yung word na yan, malo, mali, mala, hindi po maganda yan. Kung titignan niyo sa original form niyan, evil yan. Kaya malign, maligno, di ba? Malisya, mali. Nakita niyo yung word ng mga salitang mali, malisya, maligno. That's evil. Kaya nga, yung mga evil things na nangyayari sa buhay, tinatawag po sa labas na malas. Pero sa Bible, ang tawag dyan ay curse. Check nga natin. Doon sa Malakay, balik tayo. So, bakit naka-curse? Because, hinold up natin ang Diyos. Ang ginamit po ay rob. Modern day word natin yan sa robbing ay hold up. Kasi ganito sa inyong mga Bisaya, yung mga nakikinig sa atin ng mga Bisaya, kami sa Pilipino Tagalog, isa lang ang tawag namin dyan, pagnanakaw, magnanakaw. Pero alam niyo po, sa Bisayan word, dalawa yan na klase ng magnanakaw. Hindi lang sila magsabi magnanakaw. May tinatawag pong kawat, kawatan, tulis, tulisan. Now, anong pagkakaiba ng kawat, kawatan at saka tulis, tulisan? Yung kawat is stealing at yung gumagawa is a thief, plural thieves. Okay? Theft. Thou shalt not steal, taking something that is not yours or does not belong to you, that's stealing. Theft or thieves ay mga uma-ataking magnanakaw na ayaw manotis. Gagawin nila na palihim. Yung walang nakakakita, impossible. Yung mga mandurukot, yung mga mangungupit, yung inihintay na tulog yung tao, o hindi fully aware yung nanakawan nila. At yun po yung trabaho ng mga thieves or thief. Well, nape-pressure na lang siya, magising, yung tao, bigla silang papatay. Kaya nga sinabi ni Christ, pag nahuli sila on the act, ay papatay talaga sila. Kaya nga sa the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Pero yung thieves, ang ginagawa nila as much as possible is makapagnakaw
na makalusot, makalabas matapos nila na hindi sila na-notice nung ninakawan nila. Now, here is another thing sa tulis. Yung tulisan, medyo brutal ito kumpara doon sa kawatan. Kasi yung kawatan, kaya nga sinabi ni Christ, I will come like a thief. Hindi man sinabi ni Christ na I will come like a robber. As sinabi niya, I will come like a thief. So, ibig sabihin, unnoticed, without notice, yung walay announcement. Ano po? Pero ang sinabi ni God dito sa Malakay, tulisan, hold up, para bang tinapatan mo ng armas yung Diyos. Yun sa pilitang pagnanakaw, ito yung sasabing pinakawalang hiya, dahil muka sa muka, wala nang pakialam ito kung manotice siya o hindi manotice. Harap-harapan siyang kumuha, umagaw. Hindi ito basta kinuha ng hindi alam. Ito po talagang gagamit ng dahas. Kaya nga tulisan. Kaya unang ginamit yung mga knives and swords or something pointed. Yung hindi nagbigay ng tithes ay tinawag pong robber ng Diyos. It's robbery. Walang hiya ang kapalan ng mukhang inagaw yung para sa Diyos. Naku po, nakakatakot po ito. Talagang wala. Ibig sabihin, walang konsyensya na talaga to. I mean, kahit naman yung tip, kaya lang medyo may hiya-hiya pa yun. Pero ito talagang walang hiya. Bakit? Harap-harapan, kinuha, inagaw, sinaktan, mananakit. Sabi, will a man rob God, yet you have robbed me. But you say, paano namin kayo sapilitan o walang hiya ang inagawan in tithes and offerings? And because of this, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Nakakatakot po yan. God didn't curse you. It wasn't God who cursed you. You cursed yourself. Ulitin ko po ikaw ang nag-curse sa sarili mo. You are cursed with a curse, for ye, kayo. Okay? Ang pagkuha ng hindi sa inyo, akala natin magiging ginansya. Yung kinuha natin na banal, na para sa Diyos, yun mismo ang re-rest back sa atin. Now, ito kasi ang katuwiran ng iba. Masakit ito sa iba lalo kung malaki na yung income. Pagka 10 pesos, ang pera mo, hindi masakit ang piso. Then nagbigay ka ng piso, faithful ka sa tithing mo, kay 10 pesos lang. And because of that, it's not really giving, kay ang tithe is equivalent po niyan is really zero. Go study mathematics. So, mathematics po ito pinag-uusapan natin. Mag-aral po tayo ng mathematics. Sa decimal system, 10 is not considered a number. It's a reset for incrementation. Sa decimal system, every time na mag-reach tayo ng ikasampo, lumalaki. So, a 10 becomes 100, 100 becomes 1,000, then 1,000, 10,000, then 10,000, 100,000, then 100,000, a million, then a million, 10 million, and 10 million, 100 million, and 100 million, a billion, and haba na good. Pero pag magsimula ka sa maliit na tithing, hindi pa tayo nakangiwi. Kung ang pera mo 10 pesos, hindi pa mahirap ang piso. But because naging faithful ka sa piso, yung 10 pesos mo magi-increase sa 100. So ang 100 mo ngayon, faithful ka pa rin. Bigay ka ng 10 piso. Hindi pa rin masakit ba? Ang 10 piso, nagikan sa 100 pesos. And because you are faithful in giving your 10 pesos, so 100 mo na income, your 100 will become 1,000. So ang tithes mo ngayon naging 100 na. So tumaas na rin. Tumataas yan So ngayon ang kita mo, 1,000 na. Ang tithes mo ngayon 100. But naging faithful ka pa rin. Sige ka pa rin bigay ng 100. At yung 1,000 mo magiging 10,000.
At maging 10,000, ang tithes mo 1,000 na. And faithful ka pa rin sa 1,000, so yung 10,000 mo naging 100,000. So medyo sumasakit ka na, medyo nag-iiba na itsura mo. Bakit to? Dahil ang tithes mo na ngayon ay 10,000. Pero naging faithful ka pa rin sa 10,000. So yung 100,000 mo naging 1 million. Medyo masakit na. Dahil ang tithes mo ngayon, 100,000 na. Pero naging faithful ka pa rin sa pagta-tithes sa 100,000. Kada 1 million mo na-receive. Pero pagka hindi ka pa rin nag-stop. Ewan ko, iba dyan, baka mag-stop na. Pero pagdating sa, yung naging faithful ka, yung 100 million mo, magiging, gano na? 1 billion. Diyan na nagka-problema. Wala nang gustong magbigay. Mga minamahal, hindi lang natin ninanakawan ng Diyos o niloloko ang Diyos o naging unfaithful tayo. You are cursing yourself. The moment na nagkaroon tayo ng withholding, mga minamahal, yan na, hold up nga eh. Kaya nga robbery, hold up. The moment na i-withhold natin yan, what's gonna happen next? Tignan muna natin yung promise. I don't want you to follow Moses. I want you to follow Abraham. Si Abraham at si Jesus Christ ay iisang linya lang po yan. Isang linya lang po yan. Kung di kayo naniniwala sa akin, then read Matthew 1, Galatians, Romans, Hebrews. Si Jesus Christ yung prutas ni Father Abraham. At hindi ka pwede maka-experience ng promises ni Abraham kung hindi ka nakalinya kay Jesus Christ. Kinakailangan nakalinya ka kay Jesus Christ para makuha mo all the way yung mga promises kay Father Abraham. Nandyan po yan. If you are in Christ, then you are Abraham's seed. Basahin natin yung Malakay 3:10. Alam niyo po, kahit ano na nangyari sa mundo, ang mundo, number 1 na sinungaling. Ang mundo, wala pa si Jesus Christ, kailangan si Jesus Christ, pero at the moment, ang mundo sumpa. Ang mundo puno ng evil. Kaya nga tayo nagpe-pray ng Maranatha. Come quickly, Lord Jesus, para ma-redeem yung buong mundo. Kung sa mundo mo ihihingin yung blessing, pwede ka makakuha ng maraming pera dyan. Pero tatandaan po natin, ang mundo is not a giver. The world is just a lender. When the world increases your wealth, it's a deception. Sabi ng Bible, do not trust sa deceitfulness of riches. Bakit to? Pag payback time yan, kung gaano kalaki yung nakuha mong kayamanan sa mundo na hindi galing sa Panginoon, ang tindi ng balikan yan. Bakit to? Ang taas ng interest. May interest po yan pag hindi mo nakuha in a biblical way. Pag diligid nakuha, ako hindi po ako nananakot. Sabi nyo kasi gusto ng Biblia. Di Biblia yung gamitin natin. Hindi po ako gagamit ng iba. Bible lang. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And this is the only verse in the whole Bible. You can take my word for it. From Genesis to Revelation, this is only the portion in the whole Bible na God challenge. Prove me here. Prove me now. Because sinasabi ni Lord, kahit ano pa yan laki na ibigay ninyo, hindi ninyo malalakihan yung bigay ko sa inyo. This is the only verse that calls for faith. Prove me now, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So ang blessing ninyo will not come from the world. It will come from heaven. So hindi kayo nangutang. May sabihin, ba't ako yumaman ako, hindi man ako nagtatites. Sumagana, gumanda buhay ko dahil sa world. The world is not a blesser. The world is a lender.
Lending ang business ng mundo. Sa lending, may balik. At mas matagal na wala pa yung balik, tumataas ang interest. Pag nanamingil na yan, sa time niya, pag dumating yung talagang due date ng mundo sa'yo. Ngayon sabi sa Proverbs 11:20, he that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Deceitful ang riches. Charge them that are rich in the world, that they be not high-minded or trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Alam niyo po, sinabi ni Christ na madaya ang mundo. Madaya. Madaya means, ibig sabihin, nakala ninyo, sige, utang ka lang ng utang, ha? Utang ka lang, sige, okay lang. So, mag-i-enjoy tayo. Naku, ang dami ko na naipundar, ang dami ko ng deposit, ang dami ko ng investment. May balik yan. And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word, and it becomes unfruitful. Tandaan niyo po, dalawang klase ang panggagalingan ng blessing. Heaven or the world. When God gives, He adds no sorrow sa blessing niya. Okay? Pag ang blessing natin galing sa Diyos, galing sa langit, walang lugar sa lupa na kayang hawakan yung ibibigay ng Panginoon sa atin, which is a result ng faithfulness. So faithfulness natin, when you say faithfulness, when you operate in faith, and you tuloy-tuloy ka sa faith, din ang tawag sa iyo ay faithful. Kung nagtuloy-tuloy ka sa faith, you don't break faith, you don't break fellowship, then you will enjoy the faithfulness of God. Both. Ma-enjoy mo ang heavenly blessings. Kung singilin ka man yan, maganda dahil ang uwi mo sa langit. Pero ang mundo, pag siningil ka ng mundo, saan ang uwi natin? Sa mundo. At ang pinaka nakakatakot na interest dyan ay yung buhay natin. Who knows kung lahat ng area, kung sino pa yung kukunin yan. Yan po yung maliwanag na sabi ng Bible. So balikan natin yung Malakay 3:10. At pamaya titignan natin kung may sinabi ba si Lord Jesus Christ regarding tithing. So ito yung promises at blessings pagka naging faithful tayo dyan. You prove me here now if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. This is not even the prophet Moses. This is the prophet Malakay na kasama nila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, lahat ng mga prophets ay all pointed to the Messiah. So baka may nagsasabi sa akin na hindi walang kinalaman sa Messiah. Read Malakay, beginning chapter 1 hanggang sa last chapter, it speaks about the Messiah. Okay, but next verse, 3:11. And I will rebuke the devourer for your sakes. I will rebuke the devourer. So, sinasabi ng Panginoon na may devourer. Ano itong mga devourer? Pwede kang mawala ng blessing sa pamamagitan ng, the best wealth is health. You can be a multi-millionaire with hundreds of millions. Pero kung walang protection ng Diyos, ang devourer can come to you in many forms. Cancer, heart disease, degenerative disease. Ay, grabe maintenance mo. Takbo ka sa hospital. Computein niyo po. Kung ginamot mo yung tithes mo, sobra pa doon sa tithes na sana ibinigay mo para sa kingdom na mag-accumulate ng blessing. Ayun sabi dito, do not overwork to be rich. Wala namang gusto na maghirap. Pero, which principle do you follow? Is it the principle of faith? Or is it the principle of... So, ako po, sorry po. Hindi po ako naniniwala sa mga false teachers na nagsasabing wala na daw pong tithing ngayong New Testament.
because of your own understanding cease? Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away like an eagle towards heaven. Tatandaan lang po sana natin, pinanganak tayong walang dala, walang hawak. By the time na mag-depart tayo, kahit ano pa yung mga na-invest natin, hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. We are just being tested here by God. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Wala tayong madadala. Nasa Timothy, at sinabi din ni Job, naked came I into this world, and naked will I depart. The richest man sa Old Testament, si Job. Maraming nagsasabi na he even predates Father Abraham. Nakita po natin yan, ha? So, wag tayong matakot. Hindi ka mawawalan sa Panginoon. Tinetest tayo ng Panginoon dyan. Tinetest tayo niyan. Ngayon, kung hindi natin, I'm not talking about Aaron, I'm not talking about Moses. Sabi ko nga po, hindi ko tayo nilagay sa under the Mosaic law. Wala tayo sa law ni Moses, wala din tayo doon kay Aaron or Levitical priesthood. I'm talking about Abraham, because Abraham, everything sa Old Testament na of faith goes on and lives on and has to continue until the Lord Jesus returns. Sabi mo, nasa grace ka, but the grace will not work without faith. And faith will not work without works or without action. So, para ang grace mag-operate, we need to operate in faith. At parang yung faith, exercise natin kung ano. Learn doon sa mga lumakad sa faith. Kaya Hebrews chapter 11 is all about faith. Without faith, it is impossible to please God. Whatsoever is not of faith is sin. And this is not even the law. Nakita po natin yan, ha? I'm not talking about the law of Moses. Kaya, yung nagsabi dyan na, kasi nasa law ni Moses yun. No, I'm not talking about Moses here. Moses aside. Whatever is not of faith is sin. The faith of the Son of God, kanino na-express? In-express ni Lord Jesus Christ through Abraham. Abraham was made righteous by faith, not by the law. Read Romans. So, sana nang-usap sa atin ito ngayong gabi. Mga minamahal, you wanna be blessed? You want God to rebuke the devourer? Tuloy na natin. Last 2 basa na lang at tatapusan ko na po. Sana na-address yung napakaraming tanong na binabasa akin. I will rebuke the devourer for your sakes. Bantayan natin yung devourer. The devourer can come in form of accidents. The devourer can come to us in form of calamity. The devourer can come to us in form of bankruptcy ng business. The devourer can come to us in form, if nakakatakot, is a disease. High maintenance sickness. Naku po. He shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Yun na ba? Anong susunod na mga verses doon? So, you have the blessing and the curses doon sa Malakay. Now check si Jesus Christ. And I'm not going to use King James ngayon kasi ito sa King James. Okay, basahin mo natin sa King James. Nagalit si Lord Jesus doon sa mga teachers of the law. Sa Matthew 23, verse 23. Ayan, ha, baka sabihin nyo, 23 po. Madaling matandaan ito. Baka sabihin niyo na hindi nagturo si Jesus ng tithes. Ito, correction ito at rebuke dun sa mga nagsasabing si Jesus Christ ay hindi nagturo ng tithes, ha? Correction ito, correction. Ito sa King James. Hindi, titignan natin sa mababaw na English. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, which is justice, mercy, and faith. Sakita niyo po? May mas matimbang, which is justice, mercy, and faith. So don't pay tithe, or huwag ka magbigay ng tithe with a wrong motive.
This ought ye to have done. Kasi marami hindi na gumagamit ng English na ganito eh. Pero Tagalogin ko, tinuloy-tuloy nyo sana yung pagtatights ninyo. Tama yun. Pero hindi nyo dapat iniwasan yung mas iba pang pinasabi doon. And not to leave the other undone. Klaro ba? Check ninyo. This ought ye to have done. Pero walang rema, no? Kasi King James eh. Pero imposible na hindi nyo. Ito. Ito, New Living Translation para maintindihan ha. Si Jesus po ito. Kaya yung mga kumukontra sa tithes dyan, si Jesus yung kalaban nyo. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites? For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law: justice, mercy, and faith. Dapat yun, nandoon. Justice, mercy, and faith. Justice means righteousness. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Ano sabi ni Christ? You should tithe. But huwag mong kalimutan din yung iba pang importanteng one. So the Lord encourage na ang tithing ay magpatuloy and not to leave the other undone. Gawin ninyo lahat ng pinagagawa ng Panginoon. Ayan. So I pray na nakita natin coming mismo from the mouth ni Jesus the Messiah. You should tithe, yes, but do not neglect the important things ng law, which is justice, righteousness, mercy, and faith. When you tithe with the spirit na ganito, with the right spirit. When you pay your tithes, tithe with the sense of righteousness, may mercy ka at may faith ka. Don't do it dahil you're just trying to kanang magpa-impress sa mga nakakita sa iyo. Kaya nga sinabi ni Lord, kayo mga hipokrito kayo. Kaya lang kayo nagtatithe, pakitang tao. Pero kung mag-tithe kayo, do it with the right spirit. That is the exact thought ng context ng Matthew 23:23. When you pay your tithe because hindi gusto niyo i-please lang yung mga tao or meron kayong gustong makuha lang sa Diyos, which is part of the French benefit. But do it with the right spirit. So sana na-address yung tanong. And hindi ko na po trabaho ang mag-convict dun sa hindi naniniwala. Ang trabaho ko lang ay ibaba kung ano ang sinabi ni Lord Jesus at ng Biblia, the biblical light on the holy tithe. I pray sa mga naguguluhan, read Hebrews chapter 7. Saang covenant ka ba? Both covenant ay nag-e-exercise ng tithing. God bless you po. Magandang gabi at maligayang Pasko sa inyong lahat. Ama, salamat sa mga nakapakinig ng word ninyo ngayong gabi. I pray na naging malinaw. Kung hindi malinaw, we need more of the Holy Spirit. Holy Spirit, nasabi ko na, kayo na po bahala. At i-bless niyo po ang lahat ng inyong mga anak at mga faithful in Jesus' name. Amen. God bless you po. Thank you.